bilang press secretary, hindi na nalimutan nang sabihin yung programa ng gobyerno. Ang unang dating ipinagtanggol agad ang kanyang sarili. Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. Wala naman. So naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Kasi ulit-ulitin natin ipaalala na ang pwestong yan ay hindi po pwesto para doon sa individual. Isang tao, hindi yan po ay pwesto para sa ating pong Pangulo. Sa programa ng gobyerno. Sa programa ng gobyerno na ang Pangulo po, sa tuwing may sasabihin, dyan po dadaan. Yan. Pwera na lang kung gusto ng Pangulo na siya mismo magsalita. Yan. Pero lahat po ng mensahe ng gobyerno, maaari pong idaan dyan. Pero hanggang maaari, yung personal pong mensahe, nakita naman natin na yung camera, pagtapat, ang nakalagay sa likod, Malacanang Palace. Tapos ang pinagtatanggol mo sarili mo, medyo off nga naman. Well, at ang nangyayari ngayon, sila ngayon ang tampulan ng maiinit na issue. May pro, may con, etc. No? Sa kabilang banda, tayo naman na nag-oobserba, Kuya Benny, sa pangyayaring ito, hindi po nakatutulong sa kabuuan ng ating gobyerno. Assuming na pagkakamali, hindi pa rin karapatan ng taong gobyerno maging balat sibuyas. Ayan. Patunayan mo na mali sila. Yes. But again, ang bawat minuto nyo po, ang bawat pananalita nyo po ay binabayaran po ng taong bayan. Kung kaya't yung personal po, kung maaari, daanan natin sa ibang plataforma at yung sa Malacanang po, gamitin po natin yan para po doon naman sa taong bayan talaga. Ayan. Sapagkat yan ang trabaho dyan ay para sa Pangulo at mga programa ng gobyerno. Hindi po sa personal na nyo. Tama. Ng mga paksa na inihanda natin, Kuya Benny, unahin nga natin itong nung isang Wednesday tayo magkakasama, di ba? Yes. Meron kang payo sa ating mga kaibigan dyan sa Presidential Communications Office. Yes. Di ba? Kung sinunod lang pa rin nila yung payo mo, parang napakaganda ng smooth sailing. Nangyari ngayon, kagad? Bakbakan kagad. Well, ngayon, ang malungkot, ay defensive sila. Nasa defensive mode sila ngayon. Dahil nga po dun sa, alam nyo na, yung nangyari, at pati tuloy si Secretary Jay Ruiz. Napansin nyo ba? Nagsasalita na rin. Pero ang malungkot doon, nagsasalita siya in defense sa kanyang sarili. Pero, bigyan natin ng in fairness naman kay Jay Ruiz. Well, sa atin, bilang mga media practitioners, sa ating mga kapatid, siguro naman kailangan nating unawain din. Na isipin din natin, nakabaro natin yan, napunta sa isang magandang posisyon na mag-aasikaso sa atin, asikasuhin din natin, hindi yung durugin natin kagad. Kasi nga, in-expect natin, asikasuhin din sana tayo. Di ba? Kung mag-aasikaso in the sense na, yung informasyon, ibig sabihin, pero iba yung nangyari. Nasanay kasi tayo na, ang approach mo dapat medyo friendly. Friendly approach. Kumbaga, soft yung pasok. Yung kumbaga merong lambing. Pero hindi naman talaga medyo, minsan kinakailangan mo na medyo harsh. Diba? Pero yung first day mo sana, medyo hindi naman agad. Kasi nung first day yata, pakitang gilas kagad nangyari. Yun na nga. Medyo may mga nasagasaan. Kung kaya't, asahan natin na sa halip na, kumbaga, swabe yung pasok nila at swabe yung delivery ng impormasyon para sa taong bayan, ang nangyayari, messenger to messenger, yung nagbabanggaan. Tayo bilang media, messenger lang naman tayo. Totoo. At sila naman bilang spokesperson at bilang press secretary, messenger lang din sila ng impormasyon galing sa Malacanang. Okay. Now, pagkarating naman sa atin, siyempre, kapatid natin yan, galing sa industriya natin. Kadugo at natin yan kadugo natin yan, suportahan naman natin. Yun naman yung pakiusap ko. Dahil ako'y nasubukan ko rin mapunta sa gobyerno, nasubukan ko rin na mismong kapatid mo, hindi man lang kunin yung side mo, upak-upakan ka kagad, para kang punching bag. Para ba sinabi nila, hindi ka na namin kapatid, dudurugin ka na namin. Bagay, alam mo, minsan kasi, kapag ikaw nandiyan sa pwesto, you cannot please everybody. Yes, you cannot please everybody. But again, let me tell you, gulong po ang buhay ng tao. Minsan po, nasa ibabaw tayo, minsan nasa ilalim. Huwag mo masyadong rude o masyadong harsh.
sa ating pong mga kapatid. Kasi- dahil balang araw, kailanganin din natin yan. Totoo. Kasi hindi ka naman perfecto sa trabaho mo. Yes, no? Kasi yes, dating ang pagkakataon ako, ikaw may maging mabait. Ay, okay na, mabait na naman yan. Eh. Di ba? Sa atin, well, salita tayo bilang media man, Kuya Benny, ha? Minsan kasi, di ba, uy, parang nakita mo ba, may blunder si ganito nung nakaraan, ha? Ay, hindi, mga kaibigan naman natin yan. Eh. Medyo, ano lang natin. Hindi, pwede mo rin naman, Diba? Pwede mong kunin yung pansin. Yun. Pwede mong kunin yung kanyang atensyon. Oho. Pero wag naman yung to the extent na dudurugin mo na hindi Yun. mo bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita man lang. Yun ang kaibahan kung ang dating mo sa kanya kasi confrontational ka agad. Yes, kung confrontational ka agad, di ang mangyari, sagutan na sagutan. Aabangan ka magkamali niya. Aabangan ka magkamali niya. Aabangan ka niya magkamali. Well, tayo nga, hindi naman tayo perfecto. At maging sila man, bilang kinatawan ng Pangulo, hindi naman kayo magiging perfecto dyan. At pangalawa, hindi kayo panghabong buhay na sa posisyon. Oo. Di ba? Oo. Paano kung natapos ang termino, maiwanan kayo? Di ba? O kaya huwag nyo awayin yung mga kapatid nyo rin. Oo. Di ba? Kayo na nakapwesto, lalo kayong huwag makikipag-away sa mga kapatid ninyo dahil ang trabaho ninyo riyan ay asikasuhin at bigyan ng tamang balita ang mga mamamahayag sa bansa. Tayo kasi naiintindihan natin, messenger sila. Kung ano ang kanilang sabihin, yun ang gustong ipasabi ng kanilang ponente, di ba? Yes. Ng kanilang principal. Ang naging malungkot lang kahapon, minsan lang humarap si Secretary Jay. Kumbaga, ito talaga yung kanyang pagharap sa mga mamamahayag. Ang unang agenda agad, pagtanggol ng kanyang sarili. Di ba? Tayo naman hindi naman ako naging miyembro ng Malacanang Press Corps, pero naging reliever din ako dyan, Kuya Benny. Mga nakalipas na... Diyan din ako galing. Ayun. Pero di ba mapapansin mo, pagka may press con, sige nito ha, ang unang sigwada agad, programa ng gobyerno, statement ng Pangulo. Yes. Pagka may other matters Segue na lang. Yun. Pwede ba yung tungkol sa... Kasi alam, di ba, meron agad magsasabi niyan pag bago lumabas, si Secretary o spokesperson ganito, no? Oy, boss, alam ko may tatanong kayo kay Secretary, ha? Pero pwede ba other matters yun? Unahin na natin yun sa Pangulo, ha? At saka yun sa programa ng gobyerno. Usually, ganun ang una Yes. Di ba? Dapat sana nagbigay muna siya ng magagandang balita. Yan, oo. Okay, pagkatapos siya magbigay ng magandang balita, which is trabaho nila yun. Yun. Kasi matapos yun, trabaho niya. bago niya sasabihin, ay, oo nga pala. Yun. Medyo diba? nabanggit ata tayo sa isang storyang ganito. Other matters mo sa bandang huli. Other matters na tayo. Tayo ano ba? po'y sabay tiradang, tayo po'y hindi nagagalit. Yan. Pero yung ating, kukunin lang natin ang atensyon ng ating kapatid na si Hil Kabakungan at Ray Marpil. yung mga kapatid natin yan, medyo pilyo yan, ha? Pagkarating sa istorya, pero magaling. Diba? Ngayon, siguro, assuming na pagkakamali, hindi pa rin karapatan ng taong gobyerno maging balat sibuyas. Ayan. Patunayan mo na mali sila. Ano? Yes, yes. Yun nga, ang naging agenda agad bilang press secretary, hindi na nalimutan nang sabihin yung programa ng gobyerno. Ang unang dating ipinagtanggol agad ang kanyang sarili. Yeah. Well, niskarte po nila yan. Pero sana... yun kasi hindi naman written SOP yan, kundi yan ay standard na ginagawa sa kasi ulit-ulitin natin ipaalala na ang pwestong yan ay hindi po pwesto para doon sa individual. Yun, sa isang tao. Hindi yan po ay pwesto para sa ating pong Pangulo. Sa programa ng gobyerno. Yan. Sa programa ng gobyerno na ang Pangulo po, sa tuwing may sasabihin, dyan po dadaan. Yan. Pwera na lang kung gusto ng Pangulo na siya mismo magsalita. Yan. Pero lahat po ng mensahe ng gobyerno, maaari pong idaan dyan. Pero hanggang maaari, yung personal pong mensahe, nakita naman natin na yung camera, pagtapat, ang nakalagay sa likod, Malacanang Palace. Tapos ang pinagtatanggol mo sarili mo, medyo off nga naman. Well, at ang nangyayari ngayon, sila ngayon ang tampulan ng maiinit na issue. May pro, may con, etc. Sa kabilang banda, tayo naman na nag-oobserba, Kuya Ben, sa pangyayaring ito, hindi po nakatutulong sa kabuuan ng ating gobyerno. Hindi nakatutulong dahil ang nangyari is naging konsentrasyon nung mga minutong yun. Alam niyo po ba na ang bawat minuto ng isang sekretary ay magkano? Babat may nakukompute ba yan? Siyempre. I-divide mo.
Yung sweldo i-divide niya, mo yung ganon. sweldo mo. Ganon. Oo, at yan, may mga staff yan. I-divide mo lahat yun. So, ibig sabihin yung bawat minuto na nakikipag-usap ka sa taong bayan, gamit yung posisyon na yan. Posisyon na yan, abay, napakalaking salapi po niyan. Ayun. Na mas marami pang mahihirap ang makikinabang kung sakali pong ibang bagay ang ating pinag-uusapan. Yan. Ay, nako. Pero ako naman, sa kabilang banda, Kuya Benny, masasabi ko namang nagtagumpay naman sa kabilang bandang nalihis ang atensyon, hindi nalipat sa kanila, hindi sa Pangulo. Hindi naman kaya yun ang motibo doon. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ang atin, basta si Secretary J. Ruiz, napakagaling na tao niya, napakasipag rin yan. Well, naniniwala tayo na maaari, talagang kailangan gamitin niya yung platapormang yan para lang maipaabot sa tao na talagang malinis siya at hindi siya kasama ron sa Digital 8. Totoo. Unawain namin siya, no? But again, ang bawat minuto nyo po, ang bawat pananalita nyo po ay binabayaran po ng taong bayan. Kung kaya't yung personal po, kung maaari, daanan natin sa ibang plataforma at yung sa Malacanang po, gamitin po natin yan para po doon naman sa taong bayan talaga. Ayan. Sapagkat yan ang trabaho niyan ay para sa Pangulo at mga programa ng gobyerno. Yes, hindi correct. po sa personal ninyo. Tama. Nakapakanan. Anyway, sana ho, naunawaan ng ating mga kababayan. At sana naman, wag nang maulit yung mga ganyang Well, mas maganda kung peaceful Bagay, tayo kasi sa palatuntunan sa himpilang ito, yun ang gusto natin. Peaceful.